Kabanata 86. Imposible. Ang natitirang mga mandirigma ay sumigaw sa takot at hindi paniniwala. Puno ng mapot na pagsisisi ang kanilang mga mata. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Zephyr ay kapantay ng isang Agile. Nagpahayag sila ng malaking pagsisisi sa pagtawid sa gayong kalaban. Sa isang kalaban na tulad ni Zephyr, ang Sun Assailants ay nasa isang mapanganib na lugar. Nagpadala si Zephyr ng isa pang hanay ng mga espada, isang singil na lumamon ng buo sa kanyang mga umaatake. Nang matapos si Zephyr, huminga siya ng malalim, at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Napagod siya. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoong katindi na laban noon, kung saan tinambangan siya ng maraming bihasang mandirigma. Kahit na siya ay napakalakas, hindi siya maaaring maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaking ito ay hindi bababa sa mga lakas ng antas ng 8. Ang tanging dahilan kung bakit mabilis na tapusin ni Zephyr ang mga taong ito maliban sa kanilang masasamang depensa ay ang minamaliit nila siya. Kung hindi nila ginawa iyon, mahihirapan si Zephyr. Kahit nanalo siya, tiyak na nasugatan siya. Nakatayo doon si Zephyr habang unti-unti niyang binabawi ang kanyang lakas at kalmado. Habang ginagawa iyon, inis kanya ang kapaligiran. Mabilis siyang tumakas sa pinangyarihan, napansin niyang walang saksi sa paligid upang sumaksi sa massacre. Gayunpaman, dahan-daang lumitaw ang isang figure hindi nagtagal pagkaalis ni Zephyr. Isa itong matanda, nakaplaster ang mukha ng mga kulubot habang nakakunot ang noo, gulat na gulat sa kabuuan. Tinitigan niya ang silhouette ni Zephyr, bumulong sa sarili, what power! What attitude! Iba talaga siya. I must report back to Madam. Dahil doon, nawala ang matanda. The asterisk man it. Talaga bang iniisip ng araw na napakadali tayong mabuli? How dare they? Iniulat ni Zephyr ang kanyang pakikipagpulong sa araw sa bagyo at sa iba pa. Galit na galit ang lahat sa kapangahasan ng araw. Malinaw na hindi nila pinahahalagahan ang Khan para sa kanila na magsagawa ng isang plano tulad nito. The Sun is an old and ancient bloodline with a history worth 1,000 years. 200 taon pa lang tayo, syempre hindi nila tayo hahawakan sa kahit ano, napabuntong hininga si Spout. Zephyr my boy, who know you are this strong? Sabi ng bagyo, napangiti siya sa ligtas na pagbabalik ng apo. Hindi niya inaasahan na si Zephyr ay pumutol ng 10 napakahusay na lalaki sa isang gabi, lalo na nang walang pinsala. Lolo, hindi ganoon kadaling titigil ang araw, lalo na sa pagbabawas ng mga Pildores sa kanilang ekonomiya. Ang Khan ay dapat mag-imbak mismo. Sabi ni Zephyr. Zephyr boy, may plano ka ba? Curious na tanong ni Spout. Oo ako. Zephyr stated, sa ngayon, hindi pa rin kasing laki ng Sun ang impluwensya ng Khan. Kung tutuusin, mayroon na silang libu-libong taon para itayo ang kanila. Pero, kung hindi ako nagkakamali, maaaring maging katulad natin ang Sun in the sense na mayroon silang sariling tagapag-alaga. Nang marinig niya ito, tumanggo si Spout bilang pagsang-ayon, nang makita ang seryosong mukha ng lahat, nagpatuloy si Zephyr, at, kung hindi ako nagkakamali, ang nagtangkang pumatay sa aking lolo, ay isang araw. Kumpiyansa ako na higit pa sa iilan ang Agile sa araw. Malaking banta sila sa atin. Ibinahagi ni Zephyr, mahinahon. Kabanata 87. Tama ka Zephyr, wala nang gaanong kapangyarihan ang Khan ngayon, lalo na kung ipaglalaban ang araw, napabuntong hininga si Typhoon, nag-aatubili na aminin ang katotohanan. Sa tabi niya, si Spout ay may parehong ekspresyon. Gayunpaman. Biglang sumingit si Zephyr, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nila alam na kaya kung gumawa ng pills, tsaka yung balance pills, pwedeng gamitin ng clansmen. Pagpapatuloy niya, hanggat pinahihintulutan ang Khan na lumago, siguradong magkakaroon tayo ng malalakas na manlalaban. Sa panahong iyon, kahit gaano pa kalakas ang araw, tiyak na matutumbasan natin sila. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Typhoon at Spout, tama ka. Isinaalang-alang lamang nila ang kapangyarihang taglay ng araw, ngunit hindi ang kapangyarihan ng Khan. Para maging malakas ang angkan, dapat mas malakas ang mga angkan.
Iminumungkahi ko na ang bawat may kakayahang lalaki ay magsimulang magsanay ngayon, at dapat nilang ilagay ang kanilang lahat dito. Bulalas ni Zephyr. Training. Zephyr boy, you suggesting that the can go through intense training? Tanong ni Spout. Talaga. Paano pa tayo lalakas? Dapat tayong magsanay ng husto. Ang mga Pildores ay makakarating lamang sa atin. Kahit gaano tayo kalakas, tayo ay walang iba kundi mga glass cannon. Paliwanag ni Zephyr. Marami na siyang nakilalang malalakas na mandirigma sa kanyang nakaraang buhay. Marami sa kanila ang labis na umasa sa mga table tas upang makayanan, nagresulta ito sa mga subpar na pamamaraan at karanasan. Sa pamamagitan lamang ng mga laban, magkakaroon ng malalakas na mandirigma ang kan. Dagdag niya. Ngunit hanggang kailan natin kakailanganin? Tanong ni Spout na nakakunot ang noo. Bagamat hindi masama ang mungkahi ni Zephyr, kailan at saan sila magsisimula? Ang Hungry Wolves. Bulalas ni Zephyr, hindi kalayuan sa Starlight ay mayroong grupo ng mga bandido sa bundok. Magagamit natin sila para sa pagsasanay. Patuloy ni Zephyr, tumingin siya sa direksyon ng bundok. Dahil doon, nabuo sa isipan ni Zephyr ang isang planong paganahin ang pundasyon ng Starlight. Nag-operate ang Hungry Wolves sa mga bulubundukin mga 60 milya mula sa Starlight. Ang lugar ay mapanganib, ngunit nakatago. Madali itong ipagtanggol, kahit na halos hindi maarap. Ang pagiging hindi napigilan at hindi napigilan sa loob ng mahabang panahon ay nagbigay daan sa mga wolves na lumaki mula sa isang maliit na kampo ng bandido tungo sa isang organisasyon ng banditry. Nagpadala ang Starlight ng maraming mandirigma upang palayasin ang mga bandido ngunit walang nakabalik na matagumpay. Ang kanilang pinuno, si Ghost, ay isang lakas ng level 9 din. Karamihan ay hindi rin magiging katugma para sa kanya. Gabi na noon. Tila isang madilim, dahil maraming ulap ang nakatikip sa kalangitan. Ang mga bahid ng liwanag ay kumikinang sa loob ng bulubundukin, na sinasabayan ng malalakas na tawanan at hiyawan ng mga babae. Biglang lumakas ang hangin, na sinundan ng malakas na kalabog. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maitim ang sumugod patungo sa hanay. Ha ha ha! Sigawan mo ako! Panunuya ng isang malakas. Biglang, isang malakas na kulog ang narinig, at ang malakas na tao ay ipinadala na nakahandusay sa apoy sa kampo, na nagpapadala ng mga baga sa hangin. Oshi asterisk T. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ng mga bandido, na paatras sila bilang reaksyon. Nako, napakabagal nila. Sa isang malamig na singsing, isang malaking pangamba ang sumasakop sa hanay. Ngayon na. Isang nakamamatay na kumot ang nakatikip sa kampo, ang mga lalaking nakasuot ng maitim ang nagsiwalat ng kanilang mga sarili na nagpapadala ng kanilang mga talom at pangkukulam ang mga tulisan ay mabilis at madaling napunit. Ang isang walang magawang batang babae sa lupa ay napaiyak lamang sa takot, ang kanyang mukha ay naubos ng dugo. Master, walang nakaligtas, ulat ng isang lalaki kay Zephyr. Lumingon siya upang suriin ang lugar, bago kalmadong tumingin sa mga babae. Puno ng galit ang mukha niya. Pinilit silang maging comfort women. Ipababa ng ilang lalaki ang mga babaeng ito sa bundok, ang iba ay sasama sa akin. Mayroon tayong kampo na dapat give-in. Kabanata 88. Huwag po kayong matakot. Kan kami ng Starlight, nandito kami para lipulin ang mga bandido, aliw na sabi ni Zephyr. Ikaw. Ikaw si Kan mula sa Starlight. Tanong ng isa sa kanila, may bahid ng hikbi ang tono niya. Tama, may alam ka bang makakatulong sa atin na talunin ang mga lobo? Tanong ni Zephyr. Nahuli kaming lahat kaninang umaga. Sa katunayan, ang bundok na ito ay isang outpost, wala nang iba pa, sagot niya. Tungkol sa bawat oras, nagpapalit sila ng shift. Salamat, maraming salamat sa pagligtas sa amin. Kinuha na ng mga bandido ang aming kadalisayan. Ni-violate nila kami. Please. Ipaghiganti mo kami. Patuloy niya, puno ng puot ang boses. Siya ay may mga kaakit-akit na katangian, nakakahiya kung ninakaw sila ng gayong mga hulagan. Ang hindi inaasahan ni Zephyr ay ang reaksyon niya sa nangyari sa kanya.
Agad niyang binasag ang kanyang bungo sa kalapit na malaking bato pagkatapos niyang matapos ang kanyang hiling. Malakas na umagos ang dugo sa ulo niya, namatay siya sa impact. Naikuyom ng mahigpit ni Zephyr ang kanyang mga kamao, napakabilis niyang kumilos, sa oras na napagtanto ni Zephyr ang kanyang ginagawa, huli na ang lahat. Mas malalim na tumitig si Zephyr sa kabundukan, at nagsalita ng may mapang utos na boses, patayin silang lahat. Nawala ang kanyang mga tauhan sa gabi. Hindi nagtagal, ang tuktok ng bundok ay muling nabalot ng pagnanasa sa dugo. Kree *up. Inaatake tayo. Si Zephyr at ang kanyang kumpanya ay nakita ng isang matabang bandido, na nag-alarm. Mamatay. Inangkin ng isa sa mga lalaking kan, na ipinadala ang kanyang espada upang hatiin ang lalaki sa dalawa. Natuklasan na ba tayo? Napangiti si Zephyr ng walang laman. Ano ang gagawin natin ngayon, Panginoon? Ang tuktok ng bundok ay kung saan nagtipon ang pinakamalakas na bandido, marami ang isang lakas ng 8 antas. Sa pamamagitan lamang ng labanan ay mapapabuti tayo. Kung natatakot ka ngayon, wala kang lakas ng loob na maging malakas. Sige, pumatay, ihanda ang iyong kinabukasan sa dugo ng iyong mga kaaway. Utos ni Zephyr, ang kanyang boses ay mahigpit at tumpak. Oo, Panginoon ko. Marahil ay naimpluwensyahan sila ng espiritu ni Zephyr, dahil sa isang sandali, ang mga lalaki ng kan ay sumugod, at pinatay ang lahat ng nauna sa kanila. Ang mga bandido dito ay nasa pinakamaraming strengths of level 8. Bagamat hindi ka kasing lakas ng mga ito, basta't nagtutulungan kayo, walang alinlangan na durugan mo sila. Go forth, men. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Zephyr ang pagsingil. Sumakay ang kan sa labanan, nang walang takot. Ang sagupaan ng mga espada ay umalangaw habang ang kan ay parang mga demonyo at mga multo ngayon, mabilis silang kumilos sa mga bandido. Ang labanang ito ay nag-iwan ng mga pool at mga batis ng pulang-pulang-pula na damaloy sa gilid ng bundok. Maraming mga bandido ang nagulat, hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang pinakamasamang bahagi ay, ang kan ay dumating na may dalang mga table task, anumang pinsala na kanilang natamo ay mabilis na gumaling sa pamamagitan ng pagkain ng isa, kaya, agad itong pinasigla para sa laban. Sino ka para maging matapang na hamanin ako? Isang malakas na boses ang sumigaw, ang pinanggalingan ng tunog ay nagmula sa isang malaking matipunong lalaki, na sumambulat na may hawak na mahusay na palakol sa labanan, napakalaki ng kanyang aura sa paligid. Kabanata 89. Hindi mahalaga kung sino tayo, ang mahalaga ay mamamatay ang mga lobo ngayong gabi. Napabuntong hininga si Zephyr, inilabas ang kanyang espada, at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ha! Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ghost ako. Hindi ka maliligtas ngayong gabi. Sagot niya. Nang makitang sumugod si Zephyr, nagpakatatag si Ghost. Ungol ng lobo. Napaungol si Ghost, at nagsimula na ang pag-atake. Kahit na siya ay mukhang barbaric at masungit, siya ay maingat. Nang makita kung gaano karaming mga tauhan niya ang napatay, kahit hindi niya kilala kung sino si Zephyr, alam niyang mabigat siya. The Wolf's Howl ang kanyang ultimate attack, marami na siyang napatay sa 3 swipe lang. Ang multo ay napaungol sa gabi, ipinadala ang kanyang palakol kasama nito. Sinundan niya ng matinding shockwaves ng pagkawasak, at dinurog nito ang lahat sa loob ng 30 talampakan. Hindi isinasaalang-alang ni Ghost ang ilang lalaking nahuli niya sa loob ng kanyang unos. Lahat ay umatras. Ipaubaya mo siya sa akin. Utos ni Zephyr, ipinakita ang kanyang husay sa espada habang hinaharangan niya ang suntok. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng lalaking ito para sa iba. Ikaw ay isang bata lamang. Natawa si Ghost, nakita kung paano siya sinadya ni Zephyr na dalhin siya mag-isa. Siya ay dapat na mga lalaki ay magiging mga lalaki, madaling kapitan ng kaba. Nang makita niya kung gaano kababata si Zephyr, malamang naisip niya na hindi ito kapareha para sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakarating sa ngayon ay dahil sa kanilang mga taktika na tinambangan. Ang langit ay sumabog sa isang gulo ng mga palakol, pinutol nito ang mga puno, mesa, bangko at anumang nasa pagitan.
Naramdaman ni Zephyr na naputol ang gilid ng palakol sa kanyang mga depensa, ang bawat hiwa ay isang kakilakilabot na pag-atake. Mamatay ka, si *R. Napaungol si Ghost nang makitang natupok si Zephyr sa kanyang pagsalakay. Patayin silang lahat. Sumunod naman siya na nakangiti sa kanyang pagpatay. Ano? Sumigaw ang Khan, hindi matanggap ang pagkamatay ni Zephyr sa isang suntok. Haha, hindi na kailangan pang talakayan. Ang paglipat ko ay maaaring pumatay ng mga lalaking may pantay na katayuan. Akala mo ba talaga kayang tiisin ng batang ito ang galit ko? Tama na. Mamatay. Tumawa si Ghost, pinaikot ang kanyang battle axe, at naghanda para sa isa pang pag-atake. O tao! Isang boses ang nagmula sa loob ng Unos, na sinundan ng tawa. Bagaman ito ay isang mahinang chuckle, ito ay nagpadala ng shockwaves pababa sa gulugad ni Ghost. Ano? Paano? Sigaw ni Ghost. Dumating ang isang napakaraming suntok, at mabilis na nagpakalat ng mga palakol. Mahina. Pang-uuyam ni Zephyr, habang umiiling, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Imposible. How could you? Umiiyak na sabi ni Ghost. Imposible. Walang imposible kay Zephyr Khan. Sinindihan ni Zephyr ang Lightfoot, naikuyom ang kanyang kamao, at diretsyong sinisingil ang pinuno ng bandido. Kabanata 10. Sa nakakasakit na langgit-ngot na umalingaw sa lugar, binasag ni Zephyr ang katawan ni Ghost. Hindi maikakailang malakas ang lakas ni Zephyr pagkatapos ng pagsasanay sa ilalim ng daan, isang antas ng lakas na hindi kailanman mauunawaan ng Ghost. Patayin ang mga tulisan. Walang iwanan na buhay. Utos ni Zephyr habang inis kanya ang paligid. Ang mga bandido sa paligid ay maaaring lumindol lamang sa lugar, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga lalaki ng Khan ay sumugod, na pinalakas ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Zephyr. Ngayong gabi, sisibol sila mula sa dugo ng kanilang mga kaaway. Isa itong massacre, lahat ng bandido sa loob ng bulubundukin ay malagim na pinatay noong gabing iyon. Ang mga dekada ng takot sa ilalim ng Hungry Wolves ay biglang tumigil noong gabing iyon, ang Khan ang kanilang mga Reaper. Sa loob ng maraming araw, ang bulubundukin ay magiging pula sa dugo. Panginoon ko, wala na. Iilan lang sa amin ang nasaktan, walang namatay. May nagsumbong kay Zephyr kinaumagahan. Bawat Khan na dumating ay napuno na ngayon ng isang nagbabantang, nakamamatay na aura. Ang naiisip lang nila ay makipaglaban. Naunawaan na nila ngayon kung paano ang apoy ng labanan ay maaaring bumuo sa malakas. Sa loob lamang ng isang gabi, ang bawat isa sa kanila ay nagtiis, at nagwagi. Mabuti. Linisin ang lugar na ito, at ibalik ang anumang kayamanan na makikita mo. Sa oras na bumalik tayo, kailangan mong i-absorb ang lakas na naipon mula kagabi, sagot ni Zephyr, tumango. Tiniyak ng mga balance pill ni Zephyr na ligtas ang pakikipagsapalaran ng Khan. Ang kapangyarihan ng kanyang mga table task ay hindi dapat maliitin sa init ng labanan. Sa bawat laban, ito ay buhay at kamatayan. Ang potensyal ng isang tao ay mapipilitin sa unahan. Sa tulong ng mga table task, ang potensyal na ito ay lubos na napalakas, marami ang nasira sa mga bagong antas. Kahit na ang mga hindi, ay natagpuan na ang kanilang mga kapangyarihan ay lumago ng husto. Bagaman pinunasan na natin ang mga wolves, mayroon pa ring ibang paraan para magsanay. Pagtatapos ni Zephyr. Sa Sun Grand Hall, 10 o higit pang mga tao ang nagtipon, bawat isa ay nag-aalala at naguguluhan na hitsura. Anong nangyari? Sa isang gabi lang, bakit walang bumalik sa mga lalaking pinadala natin? Sabi ni Sylvester habang paikot-ikot siya sa hall, malungkot ang ekspresyon niya. Panginoon, baka may nahuli ang mga tauhan natin. Walang paraan na patayin silang lahat ni Zephyr. Nagsalita ang isa sa mga pinuno ng araw. *ill shit. Sigaw ni Sylvester. Yung mga lalaking pinadala namin puro strengths of level 8s. Tingin mo ba talaga kayang lipulin lahat ng *starred na tulad ni Zephyr? Pinandilatan ni Sylvester ang pinuno, iniisip kong nawala ang kanyang mga marmol.
Gayunpaman, hindi maaaring pagsamasamahin ni Sylvester kung saan nagpunta ang kanyang mga tauhan, at kung bakit walang mga bangkay na natitira. Go. Go and investigate. I wanted the reports yesterday. Utos ni Sylvester. Nang umalis ang mga pinuno, nagsalita si Sheldon, "Pare, sa tingin mo ba ay may nangyayari sa pagitan ng Skyfall? Pinoprotektahan ba nila siya?" Sumagot si Sylvester, "Imposible. Hinding-hindi bababa ang Skyfall. Bakit pa naisipan ng Skyfall conglomerate na protektahan ang isang maliit na angkan tulad ng Khan?" Ngumuso siya, "Ang ating ekonomiya ay niloko ng Khan, 10 sa pinakamahuhusay nating manlalaban ang nawawala, sino ang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari? Baka kailanganin kong ipatawag ang ating mga tagapag-alaga upang personal na panasan ang Khan." Nagmura si Sylvester at sinitset ang kanyang mga salita. Hindi maiwasang mapangiti ni Sheldon sa inaasam-asam. Para lumitaw ang mga tagapag-alaga ng araw, ang Khan ay walang paraan ng pagtatanggol.